Hello guys, magandang araw sa inyo. Sunday ngayon, so day off ko ngayon. No? So for this video naman po, mag-start tayo doon sa nag-comment sa TikTok. Kaya pakita ko sa inyo. Sa screen, sa laman ng comment niya, gusto niya ako pasalihin sa time trial events. Kasi nakita naman na naka-time trial setup yung bisikleta ko, no? Na Rigid MTB. Yan kasi yung post ko nung nag-PR ako nung April na nag-solo time trial ako from Las Piñas, Talon 5 hanggang La Union sa Bacnotan, which is mga 306 o 307 kilometers. Yung nagawa ko yun ng mga 11 hours 11 hours and 23 yata o 27 minutes. Basta hindi ako umabot ng 11 and a half hours. Yan. Under 11 and a half hours ang aking time. Yan, dun sa ride na yun. Yan. So yun nga, gusto niya akong pasalihin sa time trial. Yan yung yan yung laman ng tanong niya. So ang magiging topic natin for today is kung worth it ba? Worth it pa ba na sumali ako sa mga time trial races or cycling races in general sa katulad kong low budget cyclist na minimum wager lang, na kumikita lang ng minimum wage. Yan yung pag-uusapan natin for today. Kasi kaya ang ganun ang topic natin kung worth it pa ba. Kasi dati sa mga bago lang sa hindi pa nakilala sa akin, sa mga bago lang sa channel ko at saka sa Facebook page ko, dati akong competitive cyclist. Yan, from 2013 hanggang 2019 bago mag-pandemic. Kasi di ba nung nag-pandemic doon na nagkahinto-hinto lahat eh. Yan, kasi nga bawal lumabas mga ganyan. Yan yung history niya, no, hanggang 2019. Yan yung background ko, no. Yan, naging competitive cyclist ako before. Sa totoo lang, wala naman talaga akong balak sumali sa mga cycling races eh. Wala talaga kasi dati nung nag-start akong i-shortcut na natin. Nung nag-start ako mag-rigid MTB na naka-time trial setup noong 2009, mababaw lang ang kaligayahan ko sa cycling. So, syempre noong 2009, nagtatrabaho ako sa hotel sa Pasay, sa Sofitel na ngayon ay sarado na. At saka doon sa Resorts World dati, no, malapit sa Terminal 3. Bike to work commuter lang ako noon. Kasi nga, yan yung time na nagbalik loob ako mag-bike noon kasi 2008. Tuminto ako eh. So, yun nga, 2009, nagbalik loob ako sa cycling nun. Tapos ganito na yung setup ng rigid MTB ko na naka-aero bar. Dahil nga nung nag-start ako magtrabaho sa Pasay, sobrang oras ang nasasayang sa akin kasi hindi naman kalayuan pala yung pinagtatrabaho ko. Umabot ako ng 2 oras sa biyahe. So, nung ganitong setup ako, wala pang 1 oras, nandun na ako sa pinagtatrabaho ko sa Pasay, no? So, laking tipid. Kaya yun ang dahilan ko bakit ako nabalik ko loob ng 2009, tapos ganito na yung setup ko. Dati kasi hindi. Yan. Then, nung nalipat ako sa call center sa Alabang, noong mga 2011, yun, mas madalas na ako sa Dang Reyna nun. Paikot-ikot lang ako sa Dang Reyna noon. Maganda pa kasi ang Dang Reyna noon sa mga bago lang sa cycling, no. Ngayon kasi pangit na, sobrang dami ng sasakyan. Wala pang Vermosa dati. Yan, doon dati ang ensayuhan ng mga siklista sa South. Yung mga sa Las Piñas, Bacoor, San Pedro, Laguna. Kahit yung mga taga Dasmariñas doon sa Dang Reyna sila umiikot. Kasama na ako doon, no, kasi taga Las Piñas ako dati. Yan, bike to work ako sa Alabang. So, siyempre malapit na from Las Piñas to Alabang kasi sa Las Piñas ako dati nakatira. So, bago ako pumasok, umiikot-ikot ako sa Dang Reyna. Yan, nag-ensayo ko. Pati weekend, kahit day off ko. Kapag day off naman, minsan naglo-long ride ako. Yan. So, wala naman yun lang. Okay na ako nun. Wala sa isip ko makipag-compete, no. Then, since na ang nangyayari kasi sa Dang Reyna, since na dati kasi solo lang ako nag-umiikot doon na nagta-time trial, gamit ko dati yung commuter bike ko na mumurahin lang, na puro budget ang parts. Yun, umikot ako mag-isa, tapos
Maraming sumusunod sa akin, karamihan naka-road bike. So hanggang habang naglalaps ako sa Dangray na noon, habang tumatagal, parami na ng parami yung sumusunod sa akin. So halos lahat ng mga tumututok sa akin naka-road bike. So merong isang amateur cycling team at multisport din, no, na hindi ko pa hindi ako aware. Hindi ko alam na parang tinitignan na pala ako doon habang naglalaps. Wala akong malay-malay na di ko alam. Nalaman ko na lang 'yun nung bago mag 2013, bago sila sumali sa Turong Matabungkay Team Time Trial, in-invite nila ako sumabay sa training nila. Siyempre nasa likuran lang ako, sinamahan ko lang sila, no. In-invite kasi nila ako. Sila kasi nag-i-ensayo ng Team Time Trial para doon sa event na sasalihan nila. Then pagkatapos ng ensayo, yung team manager o team leader, yun, inofera nila akong sumali sa kanila. Yan. Hindi naman ako nag-apply sa kanila. Sila mismo yung nag-offer na sumali ako sa kanila. So, syempre, ako na walang expectation na ma-involve sa competition. Syempre nagulat ako, syempre positive din. Syempre natuwa din ako dahil sa ginagawa ko, meron din palang team pala na appreciate yung ginagawa ko at gustong gusto nilang isali sa team nila. Yan, doon nagsimula yung involvement ko sa cycling competition. Yan, so syempre sinabi ko time trial lang, ganyan. Pero pwede rin naman ako sumali sa ibang events. Dati naman kasi wala naman akong road bike at saka time trial bike. Ganitong setup lang, no? Yung mumurahing ganito lang setup, yung MTB lang ang meron ako. So yun, doon ako nagkaroon nung sumali ako sa team nila. Doon ako nagkaroon ng una-una yung Kinesis KT620 na time trial bike. Aluminum lang yun, no? Pero high performance pa rin yun. Yan. Magandang time trial bike yun kahit na aluminum lang yun, no? Then yung Scott CR1 ko na road bike na carbon fiber at saka yung huli, yung Cube Aerium na CRC Race na carbon time trial bike. Yung tatlong yan, yun yung mga bisikleta na gamit ko nung nagko-compete ako till nung 2018. Dinispatch ako na yung time trial bike ko na Cube Aerium. Tsaka nauna yung dalawang bisikleta, balik ako dito sa setup na ganito. Hanggang 2019, hanggang na magka-pandemic, no? Yan. So, sa ilang years ko sa competition from 2013, actually 2013 ako nagsimula mag-compete, tapos hanggang 2019, ang tatlong team nasalihan ko, no. Yun nga, yung isa, yun yung kauna-una na team na kumuha sa akin, yung Team Scott Multisport, na yung Multisport magazine na under ng Philippine Daily Inquirer. Tapos yung Prostamen at saka Gold Speed 8. Yan, yung Prostamen, yan yung supplement male, pang lalaki. Tapos yung Gold Speed 8 bike shop yun. Yan, bike shop. Year 2016 tsaka 2017 yun. Then yung 2018, yung huling sponsor, yung Team Rising Sun, Wood Products. Yan ang pinakahuli. Then sa span ng ilang taon, from 2013 to 2019, kahit papano, meron naman ako mga ilan-ilan man lang na mga na-achievements ko. Yung mga na-podium ba o napanalunan. Yan, so ito na yun. Ito na yun, naka-display na. Dati kasi naka-ano lang yan naka-ano lang yan sa kahon eh. Yan, so ito na. Ito yung mga na-achieve ko. Yan, kasi ang mga sinalihan ko lang talaga nung una, individual time trial at saka duathlon na relay category. Yan, lately na lang yung criterium. So ito yung sa yan, nabali na. Ito yung unang podium ko. Gamit ko yung Kinesis, yung Tour de Darlac.
2014 pa yan. Yan. So, mga isang taon bago ako mag-podium, no? Ayan, Tour de Tarlac 2014, third place yan. Una kong podium. Then, ito yung pangalawang podium ko. Third place. Tour de Novali yan. Tour de Novali 2014. Yan. Mga, ayan, Kinesis yung gamit ko niyan. Then, ito yung unang first place ko. Yan. Bike United, Turub Subic to. Yan, Turub Subic. First place na to. Kinesis pa rin ang gamit ko niyan. 2014 din yan. Yan. Then, huli, nagamit ko ay time trial bike. Itong Clark Cycling Classic. Yan, first place din ako niyan. Yan, Cat C to. Ito, Cat 4. Ito, age category to sa age ko. Tapos, Cat 4 din to. Yan. So, hindi naman so elite category. Kasi nga, medyo bago-bago lang ako sa competition ng time na yun. Yan yung ano ko sa time trial. Gamit ang time trial bike. Yan. Then, sa MTB naman, yan, nasali ako dati nung wala na akong time trial bike. Isa. Kasi yung una, yung 2018 na Clark Cycling Classic, panglima ako nun. Gamit ko lang yung MTB. Tapos lahat, time trial bike tsaka road bike. So wala akong naging podium dahil, yun nga, top 3 lang kasi yung kinukuha. Yun namang pangalawa, yung huling podium ko na ITT, yun yung Enduro Weekend sa Clark din. 40 km ITT, second place yun. Wala dito yung medal dahil kasi nung nasa Team Rising Sun ako, ang usapan namin yung mga trophy at saka yung medal, ibibigay namin kila boss yun. Yun ang agreement namin kasi syempre okay naman yun dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi kami makakasali sa mga events. So yung mga naging achievements namin under ng Rising Sun, nasa kanila. Yan. So yung iba dito, ito yung mga mas luma, yung sa Prostamin at saka doon sa Team Scott dati, no. Yan, ito yung sa ITT. Yan yung apat na yan. Tapos ito yung mga duathlon. Karamihan hindi kasama to, yung mga sa asawa ko to yung iba. Ito lahat to duathlon, relay category. So sa relay category, 3 kami. 2 hanggang 3. Ano yan ako syempre siklista lang, bike lang. Tapos yung 2 runner. Yan. So yan, ito yung mga ano namin, no. Per leg yan. Tapos yung overall nandito. Yan, ito yung 2015 nung 2015 to Yan, 2017, 2018. Tapos yung biking duathlon sa SCTEX. Tapos ito sa SCTEX din yan. Tapos ito rin sa duathlon din to. Yan. Team hardcore daw. Pero dapat yung Prostamin yan. Prostamin at saka hardcore. Kasi yung hardcore yan yung in-establish kong cycling group lang. Cycling group lang yan. Hindi pa competition dati yan. Wala pa kami sponsor. Noong 2014 o 2015. Yan. Yan, so yan yung mga kahit pa paano, mga ilan-ilan lang yan. Konti lang yan. Kumpara sa mga mamaw talaga, no? Yan, kahit pa paano, may mga nakuha naman ako achievements, no? So, salamat sa mga nagsuporta sa akin at saka sa team na binild ko. Kasi dati ako dati ako team leader ng mga yung sa Prostam at saka sa Rising Sun dati. Yan yung achievements na yan. Yan, so ano ba yung na-experience ko sa pagsali dati? Yan, ang naranasan ko dati, pinaka number 1 factor, napaka-gasto, sobrang laki ng gasto sa pagsali sa mga events na ganyan, sobrang laki. Lalo na dati na napakalayo ng mga venue, Clark, Pampanga, Subic, ang pinakamalapit lang Nuvali dati kasi wala pa dating Vermosa. Wala pa dating event sa Vermosa. Kasi bago lang yung Vermosa Nakitayo lang yan nag-start 2018. Yan, sobrang laki ng gastos yan. Kasi sa entry fee pa lang libo-libo na. Syempre transportation pa.
Libo-libo rin yan. Lalo na ngayon, napakataas ng gasolina ngayon. Napakataas din ng toll fee. Lahat na mataas. Registration fee yan, napakataas na rin yan pagkatapos ng pandemic. Dati mataas mahal na yung registration fee. Mas mahal na ngayon pandemic. Kaysa after pandemic pala kaysa dati nung hindi pa nagka-pandemic. Yan. So pag ganyan pala sasali ka sa mga ganyang event, ang number one na kailangan mo talaga is marami ka dapat pera. Lalo na kung wala kang sponsor. Kasi sa akin kaya lang ako nakakasali ng mga events na ganyan dahil sa may nag-i-sponsor sa akin. Yung salamat nga ulit sa mga nag-sponsor. No? Pero kung wala akong sponsor, ubos agad. Kulang pa. Kasi nga, di ba, lalo na dati, below minimum wager pa yung in-earning ko noon. Ngayon lang naman ako recently ako nag-minimum wager. Dati below minimum. Mas mababa. Kasi doon sa family business namin, hindi naman gaano kalaki ang kinikita namin nung time na yun. Yun, so, kailangan mo talaga ng maraming pera. Kasi pag hindi lang naman sa mga sinabi kong expenses na kailangan mo para makasali ka. So, siyempre, hindi ka naman pwedeng sumali na hindi ka naman ensayado. So, kailangan mo rin ng training. So, siyempre, sa training, kailangan mo rin ng maraming pera at maraming oras. Mahirap yan sa mga nagtatrabaho na mga full-time. Kasi, ang hirap kasi mag-ensayo na isasabay mo yung ensayo doon sa trabaho mo kasi ang trabaho mga 9 to 8 hours maliban na lang doon sa mga ang nakakalamang kasi sa mga ganyan yung mga mayayaman na mga negosyante na hawak nila yung oras sila, may mga taon sila, may oras sila mag-ensayo. Yun, pero sa amin wala. kulang sa oras. Yan. So, yun nga hindi lang sa mga nasabi ko, 'di ba? Yung una, expenses sa mga sinasaliang karera, registration fee, food allowance, transportation, etc. Pangalawa naman yung budget mo sa training mo kasi dagdag ko pa, kailangan yung iba, yung mga mayayaman nagtitake din niya ng mga mas magagandang yung mga supplements, ang mahal-mahal ng mga yun. Syempre, ang laki ng advantage nila kasi may mga supplements sila, may oras sila magpahinga, may oras sila mag-ensayo. Kasi kailangan mo yun para lumakas ka sa cycling. Training tsaka recovery, nutrition. Yan, nutrition. Sila kasi pwede sila bumili ng mga high quality na pagkain. Hindi katulad ko na kung ano lang meron. Kung ano lang meron sa bahay, yun ay kakainin ko. Yan, then ano pa ba? Ang hindi ko pa na-mention yung syempre pag nag-iensayo ka, nalalaspag yung mga pyesa. So, kailangan mo may budget ka na pang mga replacement parts, no? Sa sobrang sa mahal na mga spare parts na mga time trial bike tsaka road bike. Kaya nung dati, dinispatch ako na yung mga yon dahil hindi ko na kaya kasi hindi naman kasali yun sa sagot ng sponsor. Kasi ang sagot lang ng mga sponsor dati, lang yun, yun nga, registration fee, food allowance, transportation, jersey, yan. Pero yung yung budget sa training, sa maintenance ng bike, yan hindi sakop yan ng sponsor na kumuha sa akin ng time na yan. So, yun nga, sariling gastos na yun. Yan yung na-experience ko. Baka sa iba kasi hindi eh. Sa iba siguro hindi, pero sa akin ganun nangyayari. Yan, so yun nga, number one requirement para maging successful ka at saka ma-maintain mo yung pagsali sa mga karera, pinaka number one, pera. Pakalawa na lang yung ensayo at saka yung nutrition kasi doon din uuwi yan sa pera. Sa budget, yan. Kaya ngayon, di ba, wala na akong sponsor, umalis na rin ako dahil nga nung pandemic, nagkantahirap-hirap ang sitwasyon namin. Mas priority ko na yung pag-aanap buhay, no? Kaysa doon sa pagsali sa mga karera na yan. No? Yan, lalo na ngayon. Kung
kung maka-involve ako sa kung ma-involve ulit ako sa mga karera, syempre kailangan ko ng sponsor. Which is na hindi naman ako nag-i-expect. Hindi naman ako umaasa na magkakaroon ulit ako ng sponsor dahil sa ako ay 44 years old na. Kasi yung iba kasi ang kinukuha nilang mga player, mga bata pa. Ako wala na ako sa kalendaryo. 44 years old na. So di hamak na mas mababa na yung performance ko kaysa nung bata-bata pa ako nung sumasali ako, no. Eh yung iba naman kasi, kaya mga 40 plus malalakas pa rin. Siyempre, kumpletos rekado sila sa pahinga, sa nutrition, sa supplementation at saka beyond pa sa supplementation. Yan. Eh ako wala naman akong pang-afford na mga ganun. Kung ano lang yung available, kain, basic pagkain, basic pagkain. Tapos kadalasan kulang pa sa tulog. Ang pinakamahaba ko lang tulog, 7 hours, kadalasan 6 to 5 hours dahil sa stress sa buhay. Hindi na ako nag-i-expect na makakasali pa ulit. Siguro makakasali-sali na lang ako sa events kapag sa Vermosa lang, if ever lang naman. No? Okay lang naman kahit hindi. Yan. Sa Vermosa, kung meron ulit relay, kailangan ko lang ng sponsor kasi ang relay ngayon sa mga events dyan sa Vermosa, di habak na mas mahal na kaysa dati. Pero ang advantage lang nun, pwede na ako mag-bike na lang papunta doon kasi mga 7 kilometers lang man mula dito hanggang doon sa Vermosa, malapit lang. Di katulad dati, ang mga venue, from 30 kilometers to hanggang 100 kilometers. Kaya ang hirap na schedule namin nun, wala naman kaming league, wala naman kaming pang sa hotel. Hindi rin naman kami makakano sa hotel, makakapag-check-in dahil yung iba may trabaho ng Sabado. Yun. So at least dyan sa Vermosa, if ever lang naman na may mag-sponsor sa akin, kahit paano, no? Dyan na lang, malapit lang. So less expenses ang magagastos. So ang gastos na lang, entry fee. Yun. Pero kahit naman walang sponsor, okay lang kasi balik na lang ako sa dati kong ginagawa, paikot-ikot sa bike loop. Yan, ngayon naman sa Vermosa, dati kasi sa Dangrinan. Yan, ngayon sa Vermosa, paikot-ikot na lang dyan. Tapos magbablog ako, mga long ride vlogs kapag bakante ako. Kasi maganda yung mga may vlog ako sa mga long ride kasi memories na rin sa akin yan. Pag gusto ko panoorin yung mga dati kong mga video, mga long ride videos, napapanood ko Yan, so balik ulit ako sa dati na mababaw na lang ang kaligayahan ko sa cycling. Kahit nandito ako sumali, okay lang, wala nang problema. So yan, hanggang dito na lang. Yan, yun yung para doon sa nagtanong at saka sa iba. Kasi meron kasing ibang di nagtatanong. Yan, so hanggang dito lang. So maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung verification button para matotally notify kayo. Guys, maraming salamat sa inyo. Guys, po sa inyo.